kababayan. Ano nga po ito? Ah, kaya sila dinadamay diyan na indirect conspirator kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy, hindi lamang siya parang random ba? Pero pag galit ka at alam mo nakakapistit, nakakabuwisit na yung mga pinagagawa ng mga pinagbabawal na candy, talagang sasang-ayunan mo yung ginagawa ni Tatay Digong noon. Tama sa tama. Hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Pag flood control, ang tahimik nyo. Pag sa issue ng iba't ibang issue, nangaw-ngaw kayo, ang dami yung hanash. Diba? Pero ang usapin kasi flood control eh. Mamaya, magkakaalaman tayo kung ano stand nitong mga to. Kunyari, meron pa sila investigasyon sa Davao, investigasyon kung saan-saan. Marami kayong investigasyon, pero hindi nyo maimbestigahan, lalo ka na, ang tawag nito, yung Ilocos. Di ba? Sino siya? Si Boy Paos. Kilala nyo naman si Boy Paos. Atty. Guanzon, lahat ng ginagawa nila ay political. Tama nga naman. Ano pa meron ngayon? Senator Marcoleta kakasuhan daw ng treason. Si retired Supreme Court Justice Carpio. Ay dapat lang. Kung talagang may nakitaan ng pagtataksil, bakit hindi? Di ba? Tuloy. Ano meron ngayong gabi? Hapon pala. Pasok. Mistulang nag-ala abogado si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagtatanggol sa mga proyektong sinasabing hindi raw ghost project sa Ilocos, kahit na malinaw na mga poste lamang ng tulay ang itinayo at wala pang aktwal na tulay na mapakinabangan ng taong bayan. Booking. Para sa marami, mahirap ipaliwanag kung paanong ang ganitong klaseng proyekto ay agad na nililinis at ipinagtatanggol, samantalang kitang-kita sa mga larawan at ulat na kulang, bitin, at halos hanggang poste lang ang naisagawa. Lalong tumitindi ang batikos dahil kapansin-pansin umano ang pagkiling ni Vince Dizon depende sa lugar na kanyang pinupuntahan upang mag-inspeksyon ng mga maanomalyang flood control project. Kapag Ilocos ang usapan, tila mabilis ang depensa at paliwanag. Ngunit kapag Mindanao at Visayas na ang pinag-uusapan, agad itong tinatawag na korupsyon, may kasamang mura pa na PI nyo, at matitinding pahayag laban sa mga sangkot. Dito pumapasok ang tanong ng marami, iisa lang ba ang sukatan ng katiwalian? O nag-iiba ang pamantayan depende kung kaninong balwarte ang nasasangkot? Sa gitna ng mga alegasyon, binabanggit din sa ilang diskurso ang umano'y papel ng ilang makapangyarihang personalidad sa likod ng Yung mga pagmumukha na yan, talagang, Diyos ko, kabahan na kayo. Dahil meron pang natitirang ilang taon yan. Ang utang ng Pilipinas ay 17 trillion na. Baka pag natapos ang termo nito, baka 20 trillion na. Magiging utang ng Pilipinas. Dito pa nga lang sa, Diyos ko po, paano mababayaran ng Pilipinas yan? Pero ang sarap, ano? Nakahiga sila sa pera, dinideliver na lang kada linggo. Sinagsabi niyan, di ba? Lumabas yan. Pinahayag yan doon sa video ni Saldico at meron pang isang nagpahayag niyan. Di ba? Lumabas ang text message. Nito ni pamangkin ni ito Adrian pala nga pangalan Adrian Bersamin. Nadadawit ang pangalan ni Adrian Bersamin. Hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Pero nasabi na yan sa video ni Saldico na nagagalit pa raw itong Pangulo pag hindi umaabot ng 2 billion per week. Agoy. Ang sarap, no? 2 billion per week. Tapos ihahatid lang ng mali-malita. Mga proyektong ito, kung saan sinasabi ng mga kritiko na ang mga pangunahing nakinabang ay mga contractor,
at may mga paratang pa na ang utak umano ng malalaking flood control anomalies ay inuugnay kina Martin Romualdez at Pangulong Marcos Jr. Nako, yan na. Bagamat nananatiling usapin ang pagpapatunay ng mga paratang na ito, malinaw ang sentimiento ng publiko kung ang mga poste ng tulay sa Ilocos ay hindi tinatawag na ghost project. Ano Bakit daw? ang kahalintulad na kalagayan sa Mindanao at Visayas ay agad tinatataka ng korupsyon? Ayon sa ulat, dinepensahan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga hindi pa tapos na tulay sa Pidig, Ilocos Norte, partikular ang Bakit tinipensahan? Samantalang tignan nyo naman, Diyos ko po, poste pa lang, milyon na. 'Di ba? At meron pang, nabalitaan nyo ba yung isang video na lumabas sa may Lanao naman? Sino ba may hawak ng District 1? Ay, District 1 ba yun? Hindi natin sure kung District 1 yun kasi pinondohan ng 95 M ata yun. Bagsak agad. Paano substandard? Ngayon, ito ang nakakahiya. Diyos ko, pinondohan ng napakalaking pera, poste pa lang. Poste pa lang, maaasar ka na. Mangitayag Bridge, at iginiit na hindi umano ito maituturing na ghost project. Bakit daw hindi? Paliwanag ni Dizon, natapos na ang unang yugto ng proyekto, kabilang ang pundasyon at mga poste, na umabot na umano sa humigit kumulang 30 milyong piso ang nagastos. Ayon sa kanya, ang 30 naging dahilan milyon? ng pagkaantala Yung ng ganong itsura, 30 milyon na ang nagagastos. Ilang milyon pa kailangan nyo para maayos? Kulang nga siguro, kulang ang 200 million dyan para maging tulay na yan. Ang bilis nila talaga pag sa kurakot, Pero, pilit pa nilang ginagawa ng kwento yung Davao. Na pinakita naman ng mga tao ron mismo na napakaganda ng Davao. Pagdating sa flood control. Aray ko po, bistado, Bakit maingay ka sa ibang bagay, sa investigasyon, pero itong sa flood control ng amo mo, tahimik ka. konstruksyon ay kakulangan ng pondo, kaya't hindi pa naipagpapatuloy ang kabuuang estruktura ng tulay. Clearly naman hindi ito ghost project kasi may nakatayo, pahayag ni Dizon sa harap ng media. Kailan tatapusin kung hindi yan ghost project kasi may nakatayo? Oo nga, nandun na tayo. Tapos na ata yung target date niyan di ba? Bakit hindi pa magamit-gamit? Kung may, dapat yan, yung completion date niyan, binigay nyo sa taong bayan. Kung kailan magagamit, bakit nakabinbin? At wala atang nakalatag ng mga manggagawa dyan. Ano nangyari? Ano nangyari? Sabay giit na kailangan lamang ng karagdagang pondo upang tuluyang makumpleto ang proyekto. Dagdag pa ng kalihim, sinunod umano ng DPWH ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin muna ang mga naantalang proyekto bago magsimula ng panibagong mga infrastruktura. Gawa-gawa na naman sila kwento rito. Sa Bulacan nga, hindi nyo nga magawa ng paraan Kasi, walang project, walang pera. Wala ng pera, sorry. Wala kang makitang project, pero ubus na ang pondo. Uunahin uli yun. Saan kayo kukuha ng pondo? Gagawa na naman kayo ng sistema. Ganun ba yun? Nagtatanong lang ho kami, mapunta tayo kay Atty. Guanzon. Maganda to Bakit ginagawang pamumulitika? Lahat na lang ba ay politika? Ang direksyon? Lahat ng ginagawa ay political. Banat ni Atty. Guanzon sa direksyon at pulisiya ni Bonget. Yung panggulo ninyo. Alam nyo kasi ito mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na commercial kunin na lang tayo. Walang warrant verified ng domestic court. Gagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political. Tama. Yung galaw na yan. Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Tama. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero
yung paghuli sa kanya. Pag-kidnap. Pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Attorney, ito nga po, ano pong reaksyon ninyo nitong narinig po ninyong balita na 8 individual nga ng nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabilang nga doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba niyong paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy. Hindi lamang siya parang random ba? Yung crime, na sinasabi nilang crime, yun ay isang policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Yun Hindi nga pa eh. naman siya, nung mayor hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang noon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente. Pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan. Maliban na lang kung, yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag dinadamay nila yung pati abogado doon, pati yung ibang tao, hindi ko naman kilala yun eh. Ayan, ang papaliwanag natin dyan. Kasi ang abogado, kagaya kahapon, sinabi na natin yan, kahapon ba, kanina umaga, na yung mga abogado yan, ginagawa lang nila ang trabaho nila. Alangan naman, itong mga gumagamit ng pinagbabawal na candy, pag nakadisgrasya, alangan namang hatulan at pabayaan na lang yan. Siyempre, huhusgahan yan. O may pumapalag, may lumalaban dahil sa high na high sila sa pinagbabawal na candy, o di, binibira na rin. Kesa naman makabira sila. Bakit idadamay? Ito mga abugago na ito sa ICC, hindi natin alam kung ano utak nito, kung magkano ba talaga. Hindi nila ina-analyze. Gobyerno yun, gobyerno. Wala ba kayong mga utak? Yung panahon, gobyerno yun ni Tatay Digong. Oo, kaya ginawa nila kung ano yung nararapat. Mag-survey kasi kayo, para malaman nyo kung ano ang katotohanan, ano ang gusto ng taong bayan. Hanggang ngayon, hinahanap pa ng taong bayan yung ginawa ni Tatay Digong na yun. Dahil parami na naman ng parami ang gumagamit ng pinagbabawal na candy. Andiyan na naman sila sa lansangan, nag-aabutan, kala mo. Oo, yung iba hindi natutulog ng 3 araw. Yung iba nalilipasan ng gutom. Andiyan na naman sila para silang buhay na death. Kaya mas maganda pa yung ginawa ni Tatay Digong, yun talaga ang pulisiya. Yun talaga ang hinahanap ng taong bayan. Yun talaga, safe na masasabi ang Pilipinas. Hindi kagaya ngayon, Diyos mio Marimar. Ibang klase ho. Kaya doon sa mga galit, sila hulang yun yung mga nakikinabang siguro sa pinagbabawal na candy. Baka sila yung mga producer nun. O sila yung mga, di ba? Pero pag galit ka, at alam mo, nakakapistit, nakakabuwisit na yung mga pinagagawa na pinagbabawal na candy, talagang sasang-ayunan mo yung ginagawa ni Tatay Digong noon. Tama sa tama. Mapunta tayo sa usapin na Senador Marcoleta, kakasuhan daw ng treason
si retired Supreme Court Justice Carpio. Bakit? Alamin natin. Kakasuhan daw ni Senador Rodante Marcoleta si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng treason. Sa TV show ni Marcoleta, sinabi niya na dahil ito sa desisyon ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kaso Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ng senador, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang ang territorial sea ng Pilipinas dahil makakakuhaan niya ang bansa ng ganansya o pakinabang sa exclusive economic zone nito. 242,000 square nautical miles anya ang ipinamigay ni Carpio. Sabi pa ni Marcoleta, malinaw anya na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, batay raw sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal. Base rin daw sa mapang yan, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla, gaya ng Parola, Kota at Panata. Binigyang diin ni Marcoleta na gobyerno ng Pilipinas ang nagsumite niyan sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at maritime law expert Attorney J. Batong Bakal. Hindi naman daw niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Alam nyo, yung pag-uusap na yan, oo, bakit ba hindi ko malaman dito bakit nakikialam sila sa usapin ng West Philippine Sea. West Philippine Sea, nakatala na ba yan? Yan yung lagi sinasabi ni Senador Marcoleta eh. Meron na bang record tayo dyan? Okay, bakit ito, ang usapin na yan, umuugong-ugong, nakakala mo, kasalanan ng Senador Marcoleta at sinabi niya yung ganung bagay. Tama naman, Senador Marcoleta, di ba? Ikaw ba naman naangkinin mo? Hindi naman sa'yo kung wala naman talagang, di ba? Hindi mo alam kung naka-register ba, kung sa Pilipinas ba, o sa Tawi-Tawi, o sa Taiwan ba, o sa Japan ba. Tapos aangkinin mo, bawal yun. Bawal yun. Hindi maganda yun. O ito, Chinese Embassy spoke Li Jinping at si Saba Queen, nagkasagutan online. Kita niyo, pagulo na ng pagulo. Oo, alam niyo ito mga ito, pag hindi ito magsitigil, baka mamaya magalit ang China. Sila ang pagmulan. Tayo madadamay. Kaya kayo, mga buwisit kayo, huwag kayong mga bida-bida, ha? Huwag kayong bida-bida. Kung gusto niyo manggulo, kayo na lang, ha? Pero buong Pilipinas ang madadamay sa inyo. Nagkasagutan itong si Saba Queen at saka yung Chinese Embassy spokesman. Alamin natin to. Ito ang palitan ng maanghang na pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang mambabatas. Si ML Party List Representative Laila de Lima iginiit na walang freedom of speech sa China kaya todo ang pambabara ng embahada. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng mga maaanghang na salita sa pagitan ng ating mga opisyal at ng Chinese Embassy. Una nang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na nakakatawa raw kung paanong ine-enjoy ng tagapagsalita ng embahada ang freedom of speech sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi nila ito magawa sa China dahil kontrolado raw sila roon ng one-party dictatorship. Ang sagot dyan ni spokesperson Li Jinping, mali at hindi raw nakatutulong ang ganyang mga pahayag. Giit niya, nasa Pilipinas daw ang mga kawani ng embahada at diplomats para maging opisyal na kinatawan ng China. Hindi raw sila bisita dito sa Pinas. Hindi rin daw ibig sabihin na dahil may freedom of speech ay malaya na ang kongresistang atakihin ang China. Tama. Huwag daw masyadong pilitin ni De Lima na manghialam sa China. Ayun. Bastos at walang respeto rin daw ang paggamit ni De Lima ng mga salitang dictatorship para Kita nyo? Yan ba ang pinapakita nyo sa mga taong bayan na sumusuporta sa inyo? Kung meron man. Kita nyo, binanatan nyo yung China. Binanatan nyo yung spokesperson. Diba? Pinapagulo nyo lang ang Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong boboto ng mga taga-bundok eh. Binoto nyo, ayan, pinagulo na. Ang sabi, using language such as dictatorship to characterize China and labeling China diplomat as wolf warriors. Masama nga nun. Hindi naman,
Nakakabuwisit talaga 'tong mga 'to. Walang ibang iniisip, puri mga sarili nila. Paano yung maapektuhan kung sakaling magalit talaga sa Pilipinas? Dapat ito, yung ethic complaint dapat i-file diyan kay Saba Queen, eh. Kita niyo, tuloy, tuloy, Para tuloy! ilarawan ng kanilang bansa. Hindi raw yan angkop sa isang mambabatas. Wala pang bagong sagot si De Lima sa mga pahayag na yan ng embahada. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga ganyang aksyon ng Chinese Embassy ay maituturing daw na panghihimasok sa domestic affairs ng Kita bansa. nyo, mali na naman yung ano nyo. Paano panghihimasok? Binanatan nga. Hindi tayo sa kumakampi, ha? Nagparinig, eh. Siyempre magsasalita lang yun. Di ba? Pagtatanggol nila. May freedom of speech pero mali yung mga lingwahe. Ayun na sabi sa video. Kaya next time, alamin na natin kung ano talaga ang motibo nitong ni Saba Queen. Kung nagpapapil ba siya, gusto niya talagang, sabihin natin gusto niyang, ano ba tawag doon? Pagtanggol ang ating soberanya. Sumama ka doon at maglayag ka, doon ka. Araw-gabi, doon ka kung gusto mo talaga. Gagaling nyo magsalita. Gagaling nyo. Mantalang yung mga naputulan ng daliri nung panahon na yun, wala kayo na itulong, wala kayo na ambag. Diyos mio, Marimar. Di ba? Meron pa rito. Senator Lacson, posibleng tulong na maibigay kina Senator Go at De La Rosa. Diyos ko po, huwag kayo magtitiwala dyan, ha? Mahirap yan, tulong-tulong na yan. Senator Bongo, Senator Bato, huwag kayo masyado magtitiwala. Alam nyo naman sila. Tuloy natin to. Pinabulaanan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang aniyang mga aligasyong nakasaad sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC na nagmula sa Office of the Prosecutor. Partikular ito sa co-conspirators o mga kasabwat umano sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC kaugnay ng War on Drugs campaign. Kabilang sa mga pinangalanan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang na si Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Tinawag ni Senador Bongo ang pahayag ng ICC prosecutors na walang batayan, may pinapanigan at hindi patas. Iginit din niya na wala siyang kaugnayan sa mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018. Gayon din noong siya ay nagsilbing Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016. Paglilinaw pa ng senador, hindi kailanman siya napabilang nagkaroon ng kaalaman o otoridad sa mga naturang alegasyon. Mali rin anya ang pahayag na siya ay naging Chief of the Presidential Management Staff noon dahil hindi kailanman napunta sa kanyang responsibilidad na iyon. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kasama nitong senador na pinangalanan ng Office of the Prosecutors ng ICC. Kabilang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating nagsilbing hepe ng Philippine National Police sa panahon ni Duterte. Sa isang panayam, binigyan diin ni Senador Ping na dapat igalang ang mga lokal na korte sa bansa. Anya, kung may arrest warrant mula sa ibang bansa, kabilang ang ICC, kinakailangan itong dumaan sa lokal na hukuman. Tama. Dapat rin na may kaukulang utos ng Korte ng Pilipinas para maipatupad ang arrest warrant mula sa foreign entity. Dagdag pa ni Lacson, pag-uusapan sa Senado kung anong tulong ang maaaring ibigay sa mga kasamahan nilang nasasangkot sa ICC. Pag-aaralan din anya ng mga abogado ng Senado kung ano ang nararapat na hakbang sakaling dumating ang ganitong sitwasyon. Joke ba yan? Tulong daw kung ano yung may tutulong nila. Huwag ho kayo maniwala. Dahil alam nyo naman ang kilos nila at galaw. Kukuha lang sila, kunyari makikisimpatya sila, pero tuwan-tuwa yan dahil, yung numero sa Senado, sa mga minority ay mababawasan. Pero sabi doon sa video kaninang umaga, kahit na sila ay nahaharap sa kaso, hanggat hindi pa sila natatanggal, pwede silang bumoto. Pwedeng bumoto. Anong anon? Nasupalpal na naman sila. Malacanang hindi makikilam sa investigasyon sa ICC. Talaga naman, kayo nga nagpadala eh. Diba? Tapos makikilam kayo, ano yun? Lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration.
And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatupad? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa- sa pagsama ng pangalan nila. Yes po. Okay. Ayun naman Kung siya, ito oh. naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Kita nyo, lumabas na sa kanilang bibig. Nakipag-coordinate mo ang gobyerno. Ulitin natin Kita nyo, lumabas na sa kanilang bibig. Ang alin na sila mismo ang nakipag-coordinate na tinatanggi pa. Tinatanggi pa nung iba na wala raw silang wala raw silang coordination sa ICC o sa Interpol. Mismo sa bunganga nito, lumabas ang katotohanan. umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte Kita nyo? sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi, Oy, tigil ha. Huwag kayo masyadong ilusyonada. Ang sabi, pag ikaw ay Pilipino, makasuhan ka man o kinasuhan ka, sa Pilipinas ka lang dapat litisin. Hindi ka naman foreigner. Hindi ka naman alien. Bakit kailangan kang kunin ng mga banyagang Pilipino para dalhin sa dahig? Sige nga. Diba? Abogada ka. Alam mo yan. Sa bagay, kakampi ka nila. Wala tayong magagawa dyan. Dito, they are so afraid of Sara presidency. Totoo yan. Masyado silang takot kay BP Sara. Kaya ngayon pa lang, ginagawa na nila ng paraan si BP Sara. I'm so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipro-prosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves. Yung bansa po natin ngayon ay talagang nasa crossroad at nasa crisis. Kitang-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue. Nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Because yung third quarter po is about 3.9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects,
sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung PATS-I, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Grabe, no? Yung ginawa ni Tatay Digong, yung sinimula ni Tatay Digong, subway, elevated railway project, wala. Pinalitan ng unprogram. Paano? Nanakawin nila. Yung nasa unprogram, gagawa nila ng hocus-pocus. Kung hindi ba magnanakaw, ang magnanakaw sa magnanakaw, mga piste kayo, mga magnanakaw kayo sa kabanang bayan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo saan lugar ka para malaman natin kung sana umaabot ang ating mga video. Hanggang sa muli, bye-bye! Pero wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell.